Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 11 katao patay sa sunog sa paupahan sa Binondo, Manila. 2 salary increases para sa government workers aasahan sa January 2025. Karamihan sa mga Pilipino pabor sa pamamalakad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bansa ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Hindi bababa sa 11 katao ang nasawi sa sunog sa Binondo, Manila kaninang umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, naganap ang sunog sa isang commercial residential building sa Carvajal Street na mabilis na inakyat sa second alarm. Idineklarang fire under control ang sunog 9:31 AM habang tuluyang naapula ang sunog bandang 10:03 AM. Kabilang sa mga nasawi ay ang mga nangungupahan sa gusali na natrap ng sumiklab ang sunog, gayon din ang misis ng landlord. Ayon sa paunang ulat, base na rin sa salaysay ng security guard, nagsimula ang sunog sa kantin ng building nang nag-leak ang LPG sa kusina nito. Sa ngayon, nagpapatuloy ang clearing operation at investigasyon ng mga otoridad. Asahan ng 2 tranches ng salary increase sa mga empleyado ng gobyerno simula Enero ng susunod na taon. Ito ay matapos mag-allocate ang Department of Budget and Management o DBM ng 70 billion pesos sa proposed 6.352 trillion 2025 national budget para sa aumento sa sahod ng government workers. Ayon kay Budget Secretary Amenah Pangandaman, retroactive ang first tranche ng salary adjustment na saklaw ang January to December 2024. Sasabay ito sa nakatakdang adjustment para naman sa 2025. Magpapatupad ang Marcos administration ng 4-round salary adjustment para sa state workers simula 2024 hanggang 2027, alinsunod na rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang huling SONA. Karamihan sa mga Pilipino ang nasiyahan sa 2 taong pamamalakad sa bansa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakahuling Social Weather Station o SWS survey. Sa second quarter 2024 SWS survey, lumalabas na 55% ng adult Filipinos ang satisfied sa performance ng Pangulo, habang 28% naman ang dissatisfied at 15% sa mga ito ang undecided. Nakakuha naman ng pinakamataas na satisfaction rating si PBBM sa Balance Luzon na may 60% na sinundan ng Metro Manila, Visayas at pinakamababa ang Mindanao. Lumalabas din sa survey na tumaas ng 10 puntos ang net satisfaction rate ni PBBM sa mga Pilipinong may edad 18 to 24 years old, habang 12 puntos naman ang itinaas sa mga may edad na 55 years old and above. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview noong June 23 to July 1 sa 1,500 Filipino adults sa buong bansa. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.